So ngayon mga kababayan, lipat naman po tayo sa susunod natin na tatalakayin. Pag-usapan naman po natin itong bakit nga ba mga kababayan nagagalit or bakit nga ba galit itong si dating Senador Antonio Trillanes Deport mga kababayan dito kay Bam at dito kay Leni Robredo. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, meron bang hindi pagkakaunawaan ang mga ito or hindi nga ba napagbigyan etong si Trillanes kaya nagagalit dito kay Leni? Nandito pa sana si Mr. Densyo 19. I'm calling you out, Mr. Densyo. Baka mamamaya sabihin nyo na naman, hoy, ba't mo tinitira si Leni? Ito, pag-usapan natin at syempre mga kababayan, at the end of the video, ay magbibigay po tayo ng atin pong sariling kuro-kuro or sariling opinyon mga kababayan hinggil po sa bagay na ito. Happy A little birthday, bird told Senator. us. Magandang hapon po. Salamat po. Yes, Ito sir. kasi sinasagot na or tahasan na po na nagsasalita itong si dating Senator Antonio Trillanes Deport hinggil nga po doon sa kanyang mga nalalaman di umano. Mga kababayan, doon sa kanyang binanggit nung nakaraan na talagang nagpalaki ng tenga ng mga Pilipino na kung sakaling manalo daw si Leni ay hindi raw neto ibibigay mga kababayan si Digong sa ICC dahil daw po ay may alyansa o pagkakaibigan ang nasabing dalawang pamilya. Sir, i-confirm namin kasi we've been seeing the soundbite doing the rounds, quoting you saying na in your personal discussions with Leni Robredo and Bam Aquino from a few years back, they told you daw that they would not have surrendered Duterte to the ICC. Can you give us as much detail as you can as to how that conversation occurred and what was the context? Okay. Well, una-una, Kasamang Ed, itong statement na to is part of the conversation namin ni Christian Esguerra dun sa kanyang podcast. Apo. So, ang konteksto niyan ay during the campaign, ang isang hiniling sa akin ni then VP Leni was kung pwede daw gamitin yung pangalan ko na ako yung reason kung bakit hindi pa itatanggapin si Nery Colmenares dun sa slate. Okay. Para daw she can kumbaga get the best of both worlds. Nung hinarap niya yung mga lefties, sinabi niya ang may ayaw kay Nery Colmenares na mapasok sa slate ay so ako pumayag ako noon kasi she was the principal, so just being a good soldier, sige. Pero alam ko na natatamaan ako, no? Mga magagalit sa akin siyempre yung mga lefties. Pero hiningi na ano 'yon, na condition 'yon. Tapos during the course of the campaign, sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Leni. Ngayon, in fact, as late as last year, nire-request yan sa akin nila Bam Aquino na baka daw, kung pwede daw i-delay yung pag-issue ng arrest warrant kay Digong dahil baka daw makaka-apekto sa kandidatura nila. In fact, sabi ko nga, hindi, mas makakatulong pa nga sa inyo yan. Kasi, kumbaga, kayo magbe-benefit nun. Kung paniniwalaan natin yung mga istorya nitong si Antonio Trillanes Deport mga kababayan, nangangahulugan lamang na itong mga ito ay mas mahalaga sa kanila ang kanilang posisyon o kanilang political career kaysa po mapanagot to hold accountability itong mga taong may pagkakasala sa ating pong batas mga ka-GP Natics. Yun ang malinaw na nakikita ko rito. Pero yung isang side ay mamaya babanggitin ko kung bakit mga kababayan meron din tayong isang side of the story na nakikita na baka mamaya mga kababayan itong OA lang din itong si dating Senador Antonio Trillanes Deport. Pero talagang merong alyansa sila eh. Then eventually during the campaign noong 2022, nakita ko yung Rosa, alam niyo yung Rosa Robredo Sara na coalition. Kami alam namin yan, mga kababayan. Talagang nakita namin yan mismo ng aming mga mata.
Kung babalikan nyo yung mga video ko, nababanggit ko po mga kababayan, kaya sabi ko wala akong tiwala dito kay Sara. Kasi kung kani-kanino siya nakikipag-alyansa. Bakit? May pagkakataon na sinundan namin siya, hindi si PBBM dahil naligaw kami. Ang nangyari, hindi niya kasama si PBBM sa rally, mga kababayan, at iba yung kanyang isinisigaw or iba yung sinasabi dito na kanyang presidente. At hindi po nababanggit yung pangalan ni PBBM during that time, mga kababayan. Yan nga yung meron yan, Katambal, Rosa, tapos meron pa yan iba. Marami pang iba yan, depende sa lugar, mga ka-GPnatics. Kung naalala ko, kung di ako nagkakamali, na partner pa yan kay sa Bicol, iba din doon. Si Lenny, tapos sino ba ang katambal niya doon, mga kababayan? Si si Tito Sen naman ang katambal doon. Yung kay Sara, nakalimutan ko yung iba na mga napuntahan namin at least twice. Napuntahan namin yung rally ni Sara na hindi po itinataas o pinapangalanan yung kanyang presidente na si PBBM. Iba po yung makikita natin na mga poster dun sa labas ng venue. Na to the point na nung isang rally namin sa Pangasinan, hindi nila pinaakyat si then VP candidate Kiko Pangilinan sa entablado. Kasi nga dun sa Robredo-Sara Alliance. So meron ng ganon ever since. So yun naman ang konteksto nun. At nailabas yan dun sa conversation in light of the making the Dutertes accountable. Kaya nga sinasabi ko sa 2028, I'm not inclined to support Lenny because magkaalyado at magkaibigan sila ni Sara Duterte. Yun po yan. Okay, mga kababayan, sabi niya magkaalyado or magkaibigan sila ni BP Sara Duterte. Ako naman, tahasan kong sasabihin, mga kababayan, mga ka-GPnatics, hindi mangyayari na magkaibigan sila. Maaring, ito po, mga kababayan, ay dala lamang po ng politika. Bakit kanyo? Kasi may pahayag din si Sara Duterte, pagbabanggain ko lang, nung kaya po siya naging Vice President kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nga siya ay pinayuhan nitong si Manny Villar. Naalala nyo? Yung sinabi ko po na nagkaroon ng pa-survey si Digong sa mga presidente kung si Sara ba ay papasok. Mainit talaga. Number 1 si Pangulong Bongbong Marcos. Number 2, mga kababayan, I believe si Lenny. Number 3 si Isko. Number 4 po si Sara Duterte. Ngayon, hindi sila, syempre nakita nila yung survey na ganun ang resulta. Kaya nag-isip sila. Tapos itong si Manny Villar, sabi sa kanya, mga kababayan, hahabulin ka nung mga yan kahit anong mangyari. So kailangan, humanap ka, kahit sino manalo sa mga yan, hahabulin ka. Kaya kailangan humanap ka ng partner mo na pwedeng magtanggol sa'yo, na pwedeng kumbaga mga kababayan, maging backup mo pagdating ng panahon. Kaya nga naisip nila, mga ka-GPnatics, na siya po ay maging, diba, sumali sa hanay ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Vice Presidente ni PBBM. Yun ang nakita ko. So sa makatuwid, mga kababayan, tinanong nga sa kanya, bakit hindi ka nakipag-tandem kay Lenny? Ang sagot niya, kahoy nga namin yun eh. Yun ang unang-una na ahanting sa akin or maghahabol sa akin. Sabi niya gano'n. Hindi naman binanggit kung ano ang dahilan ng paghahabol. Pero syempre, pag sinabing ahabulin ako, may ginawa akong mali. Diba? Maaring sa confidential fund sa Davao or maaring yung iba pang bagay, mga kababayan, nung siya po ay mayor. Or maaring yung EJK din. Hindi po ba? Mga kababayan, so maliwanag na parang ako ay against doon sa sinabi ni Trillanes na sila ay magkaibigan. Si Sara at itong si BP Lenny. At alam naman natin, si BP Lenny tinatarantado ng mga Duterte nung panahon na yon. Diba? Tayo po, mga kababayan, saksi sa bagay na yan. Kaya lang, syempre mga ka-GPnatics, nakikita ko ang politika, sabi ko nga, walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kaibigan. Ang kaibigan mo ngayon, kaaway mo bukas. Ang kaaway mo ngayon, kakampi mo naman bukas. So sa nakikita ko dito, mga ka-GPnatics, straight to the point, ang nakikita ko dito,
is yung career, yung political career. Kaya nga, kung binabanggit ni Trillanes kanina na nakiusap sila BAM na kung maaari i-delay yung paghuli kay Digong o yung arrest warrant para hulihin si Digong, nakikita na natin na sila mga kababayan nag-iingat. Baka mamaya, kapag sila ay nag-oppose or lumaban kay Rodrigo Roa Duterte that time, baka maaari na hindi sila makapasok dito po sa 2025 midterm election. Eh sabi naman ni Trillanes, hindi. Baliktad pa nga eh. Magbe-benefit pa nga kayo dyan eh. O, tuloy natin. Oo nga, you made some headlines for saying that, Senator, no? I mean, and you were also, I remember, quite vocal nung dinalo ni Vice President Sara, si former VP sa Naga. We talked to you back then as well. Describe this friendship for me. I mean, like, all politicians are friends naman. Magkakakilala naman lahat ng politicians. But dito sa nangyayaring ito, nakikita natin, nagiging matalas tayo, mga kababayan. Hindi na tayo yung katulad dati na parang, ay, oo nga, no, ay, ganito nga, oh, yung, alam mo yon yung parang second demonyo palagi. Dito na pagkukumpara-kumpara na natin, na paghihimay-himay na natin, pagdating sa politika, napakadumi talaga. But how deep does this friendship go, do you think? Palagi ko malalim. And in fact, we have aside dun sa mga sinight ko na historical mga incidents na yan, eh ito, no, up to now, si Mayor Lenny has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas. Ibig sabihin, ano lang, mga kababayan, parang ang sinabi pala ni Trillanes dito, bumubuo lang siya ng kwento out of the context na pinipigilan kasi nila na ilabas kaagad yung yung warrant of arrest dito kay Duterte bago po maghalalan. So parang pinapadelay nila ng konti. At the same time, yung napag-usapan nila BAM at ni Lenny na hindi nila ipapahuli si Digong or hindi nila kakatigan, mga kababayan, kakampihan kung meron pa bang jurisdiction ang ICC dito sa atin. So, from that, dun nabuo yung hinuha or hinala ni Trillanes na sila ay alay or sila ay magkaibigan. Pero, mga kababayan, malabo na mangyari yon. Malabo, para sa akin, malabong mangyari yon. It is just a politics. Politika lang ang pinag-uusapan dito, hindi sila magkaibigan talaga. Kumbaga, nag-iingat lang itong mga to dahil sa kanilang political career, dahil sa kanilang plano na tumakbo sa halalan. Kaya, mga kababayan, syempre, kagaya po ng nangyayari dito ngayon. 'Di ba? Si Escudero, pagdating po sa pagiging Senate President, mga kababayan, mga ka-GP Natics, alam natin, sinasabi niya na wala siyang plano, hindi niya nagusto na tumakbo pa sa 2028. Ayaw niyang manatili bilang Senate President, pero nakikita natin na gustong-gusto niya yung pwesto. Kaya ngayon, nakipag-deal itong mga ito sa mga iba pang mga senador. Unang-una, kung bakit ba napatalsik si Zubiri? Natural sa natural, mga kaibigan, mga ka-GP Natics, may pag-uusap yan bago nila patalsikin si Zubiri. Diba? Anong kapalit? O sige, panatilihin mo ako sa pwesto, sa chairmanship ng committee na ganito, bla 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 bla. Suportahan mo kami. Malamang kasama dyan yung deal nila para si Sara Duterte ay bigyan nila ng proteksyon. 'Di ba? Para hindi po matuloy yung paglilitis. Mas na boses yan. Tita Josephine. Pero she's quiet. Tapos yun na nga, yung binisita doon. Alam nyo, based sa information namin, yung pagbisita doon sa Naga, ano yun maagang na-set yun. Hindi naman yun yung 30 minutes na short notice. Kumaga, naman tayo, ginagawa tayong parang bata. Alam natin yon. Tapos talagang hinos niya. And ako, bilang insider doon sa mga pink, talagang alam namin na may mga ganun sila nagalaw. Yun na nga, biruin nyo, si Kiko Pangilinan was prevented from going up to the stage, sa Pangasinan. Kami, na-dismaya kami noon, ba't may mga ganitong laro? Yung pala, para ma-accommodate nga yung Rosa na
na grupo kasi they were hoping sa Mindanao magro-Robredo Sara yung mga tao. Yun yung binibenta sa kanila. So, ganun po yan. Pero sir, how are we certain na this has the blessings of Leni Robredo, itong hindi pagkakit kay Kiko sa stage. Also yung Rosa Campaign. Rosa campaign daw. Sometimes it's just the supporters who do it. Minsan ganun po, or the local campaigners. Ano naman sabi ko nga, we're not born yesterday. Alam natin ito. Tsaka alam ni in fact nagma-micromanage yan si Leni sa kampanya noon. She will just feign ignorance para may deniability. Kaya ko nga sinight yung ginawa dun sa mga leftists noon na ang name drop, ako ang may ayaw. Pero hiningi niya yun. Exactly, that's my point, 'di ba? Mina-micromanage ni Leni, sabi mo. So ibig sabihin talaga, it's all about politics dahil gusto nila makakuha ng boto, not because they are friend. Ganun lang 'yun, Trillanes. Medyo parang awkward naman para sa akin o hindi makatotohanan yung kwento mo that they are friend, 'di ba? Iniiwasan nga. Sabi, 'di ba may pahayag si dati si Sara na talagang hahabulin siya ni Robredo in case na siya ang manalo bilang presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Mga kababayan, kaya nga sabi niya, tinulungan ko rin si BBM para siguradong hindi manalo si Leni. Mga kababayan, in that point, parang masasabi ko talaga na medyo medyo nasobrahan ata yung pagka sabi ni Victoria's Joyce, paranoid daw si Trillanes. Sabi ko hindi, nasobrahan lang mga kababayan siguro ng kanyang mga pakiwari. Pero ang totoo, it's all about just politics mga kababayan. Talagang kailangan gusto lang nilang manalo, 'di ba? Kaya may mga ganito mga taktika. Iurong muna or sabihin natin i-delay ng konti yung warrant of arrest. At the same time mga kababayan, na sabi nila wag nilang ipakulong itong si Digong. Alam ko na, nakikita ko na kasi sa 2028 mga ka-GP Natics, either one of them is going to, 'di ba, to run as president sa 2028. So yung mga ganun lang, hindi maaaring magkatotoo yung sinasabi mo. Para sa akin lang mga kababayan, wag kayong magagalit kung medyo hindi po ako sang-ayon sa paliwanag ni Trillanes that BP Sara and Leni Robredo are friends, mga kababayan. Hindi ako naniniwala doon. Sabi pa nga nung iba sa akin kanina, may nag-comment pa sa akin mga kababayan. Baka daw si Leni, may gusto rin kay Digong. Naku po, mga kababayan, ano ba naman kayo? Lahat ng may isip, yun pa yung naisip nyo. Mas matindi pa mga kababayan, baka daw na chok-chok. Naku, wag na, mga kababayan. Sinabi niya yun sa akin na ako yung gagamitin niya. So kumbaga meron siyang ganong mga taktika para makuha niya yung mga kumbaga best of so many worlds, kumbaga. Pero alam niya yun. Siya yun meron lang kasi karamihan sa inyo, meron kayong image of Leni Robredo as somewhat parang pristine na pagkatao na naive sa politika. Alam niya yung Okay. Isa rin ang nakikita ko dito mga kababayan, mga ka-GP Natics, I believe na mukhang maglalaban din si Leni Robredo at itong si Risa Ontiveros sa 2028 election. Mga kababayan, kapag nagkatotoo na maglalaban or parehas tatakbo si Risa Ontiveros at si Leni Robredo sa 2028, eto na yon. Mga kababayan, kasi parang feeling ko, hindi magkasundo kung sino ang kanilang magiging standard bearer. 'Di ba? So, ngayon, kailangan sirain na kaagad yung isa para yung isa yung manalo. Kumbaga, sisirain yung image ni Leni Robredo para itong si Riza ang kanilang ipatakbuhin. Parang ganon yung nakikita ko. Mga kababayan, maagang pamumulitika para sirain si Leni at si Riza ang ipasok. Anyhow, sa pagkakataong ito mga kababayan, sa pagkakagulo natin at pagkakaroon ng mga siraan, hindi na lang tayo magkaisa kung sino talaga ang nararapat dadaanin pa sa paninira
Hindi po maganda na imahe or hindi po magandang halimbawa yan. Sa halip, dapat tayo ay nagkakasundo at nagkakaroon ng pagkakaunawaan kung sino talaga. Matuto tayong magbigayan para sa pagkakataon, para sa ating bayan, hindi po para sa interes ng iilan. Hindi po ba, mga kababayan? Sabi ni Wallflower B, mas naniniwala pa rin ako kay Trillanes kasi mas marami na siya napatunayan. Again, mga kababayan, kailangan natin balansehin. Oo, naniniwala tayo kay Trillanes in some point, 'di ba? Pero hindi lahat paniniwalaan nyo kasi nga sabi ko sa kanyo kanina, mga kababayan, naniniwala ba kayo na magkaibigan si Lenny at si Sara? O sige, kayo na ang bahalang sumagot dyan, mga kababayan. Palagay ko, hindi totoo yun. Mali lang yung pagpapaliwanag, umali lang po yung tawag dito, yung hinala nitong siya. Kasi ayon sa kanya, hindi rin po siya hindi siya certain doon sa nakikita niya. Kumbaga, hindi po siya 100% sure, mga kababayan. It is out of the conversation lang noong 2022 election kay Bam at kay Lenny, at ganun din po sa conversation nung lalabas na po yung warrant of arrest ni Digong Duterte. So, hindi po siya totally or hindi po talaga from the horse's mouth nang galing na magkaibigan sila, or wala pong nagpapatunay na lagi po or may matibay, sabihin natin may malalim na samahan itong mga ito. Nakikita ko politika lang itong mga ito, mga kababayan. Ako, mga kababayan, kung totoo yung sinasabi ni Trillanes na hindi ipapa-ICC ni Lenny kung nanalo siya, I'll go for Risa. I'll go for Risa kasi nakita natin si Risa Ontiveros may balls lumaban. Si Risa Ontiveros, mga kababayan, na nanatili sa kanyang stand na labanan po ang mga Duterte. Kita na natin yun. Wala na tayong dapat pagdudahan. So palagay ko, sabi ko nga kay Trillanes, instead na siraan mo si Lenny, why don't you talk to them? Magkaisa kayo para solid. Kasi kapag naghiwalay kayo, Risa versus Lenny Robredo, mahahati ang pink at mga dilawan. Yan pa ang magti-trigger para matalo po kayo sa darating na 2028 election. Magkaisa na lang po kayo para isa lang yung boto at solid. 'Di ba? Okay, so hanggang dito na lamang, mga kababayan. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At ingat-ingat po, mga ka-GP Natics. Bye-bye!